Eto, nakahanap ng katapat etong araw-araw na nagmamagaling. Araw-araw nagmamarunong. Akala mo talaga napakatalino, napakagaling na si Mark Lopez. Pakinggan niyo po kung paano siya magsalita. Para siyang ewan. 'Di ba nga, sabi nila, wait until I say something. Wait until I speak. Doon mo makikita kung ang tao talaga ay totoong may dunong. Kung ang tao talaga ay totoong may alam. Ganon yan eh. Pero yun nga, sa tuwing napapakinggan ko siyang magsalita, meron kasi itong radio program ata, kung ano man ang title nun anyway, eto, nakahanap po siya ng katapat dahil meron siyang patutsada, meron siyang parinig sa isang page, at eto, tinawag niya ng kung ano-ano. So ngayon, pumalag po yung admin ng page na yon at mukhang titiklop etong si Mark Lopez dahil totoo sa estilo ng pananalita na itong admin ng page na pinatatamaan na itong si Mark Lopez, sa tingin ko totoong may alam, totoong may dunong itong admin ng page na to. So ayan, lahat tayo ay may katapat, kaya huwag tayong magyabang. At higit sa lahat, huwag po tayong mag-name call. Yung salitang bobo, katulad ng sinabi ko at madalas kong sabihin, only you stupid people say or call other people stupid. Gano'n naman yun eh. 'Di ba? Antitindi na itong mga pulahan. Ulitin ko ha, kayo po yung totoong nagmamarunong at nagmamaang-maangan lang. Bistado na po kayo. Okay? Isa na nga dyan si Mark Lopez. Sabi niya, yung anonymous page na yan, na pretending na pasosyal, parang Adobo Chronicles lang yan. Wala namang substance at papansin lang. Papansin daw. Eto mga katulad ni Mark Lopez at marami pang ibang pulahan na nasa social media, ilang taon na po kayong nagpapapansin? Ilang taon na po kayong akala nyo kayo ang may-ari ng social media? Sa bawat makita nyo na pahayag, statement ng totoong may alam, susuplahin nyo na akala nyo ang gagaling nyo. Yan yung tinatawag na pagmamarunong. Pero bistado na nga, ulit-ulitin ko, wala po kayong alam, wala po kayong dunong kumpara doon sa totoong mga experts. Sa bawat mababasa nila, okay, basta totoo na pahayag, pahayag ng kung sino-sinong celebrity, halimbawa, ng kung sino-sinong social media personality na nasa tama, sigurado na andyan itong mga ito para suplahin. Pero, hindi naman nila kaya. Katulad na ito. So ayun, pumalag po siguro ito yung admin, itong page na pinapatamaan na si Mark Lopez. At marami pa siyang patutsada nga dito sa page na to. Yung page na yun po ay nasa panig ng katotohanan. So sumagot, pumalag yung admin ng page. Ito, walang substance kasi tinawag ng walang substance yung mga post ng isang page. Surely 28 million views is quite substantial. Okay, 28 million views nga naman. Doon po sa ating main YouTube channel, maraming ganyan eh. Walang kwenta, walang substance, at kung ano-ano pa. Okay, good job, sige lang. Hindi gawin nyo yung ginagawa ko, di ba? Alam natin mga trolls, mga pulahan yung nagkukomento ng ganun. Pero yun nga, katulad ng sinabi natin, 28 million views sa atin naman pong YouTube channel. Meron po tayong almost 40 million views. So, hindi masama, di ba? Sasabihin walang substance na itong mga ulaga na ito. O pag may nag-reject dyan or react dyan, alam nyo na, yan yung KSP daw. Maraming patutsada itong si Mark Lopez. So yon. And what is your definition of substance? Akala naman kasi, yung mga pinopost na itong si Mark Lopez ay totoong may substance. Defending your idol to the point of selling your soul to the devil? Tama. Okay. Naniniwala ako kahit papaano itong mga katulad ni Mark Lopez at ng iba pang pulahan. May mga dunong naman yan. Nagsipag-aral naman siguro yung mga damukong yan. Kaya lang kasi, etong statement na to, etong sinabi na defending your idol to the point of selling your soul to the devil, yun yung masaklap. Nagbubububuhan kayo. Nagmamaang-maangan kayo. Okay? Yun yung masaklap. It seems substance. For you is anything that is in agreement with your propaganda like blogging. I think you'll be better off pursuing a DJ career. Anyway, kung ano man yung gusto niya ibig sabihin doon. Pero totoo propaganda like blogging.
Ayan. Yung tipong trabaho, nagpapagamit. Yun yung pinakamasaklap eh. Ang ibig sabihin kasi pag ikaw ay taong nagpapagamit, wala kang angking dunong, wala kang totoong abilidad, hindi ka confident. Alright? So, nagre-resort kayo sa ganyan, sa pagpapagamit. Sunod-sunod yan pagkatapos na itong nasa Malacanang ngayon, nakikinita natin na itong mga katulad nga nito ay mukhang kakapit na naman sa alam nila na pwedeng sumunod kay Marcos Jr. At sino yon?